Good morning everyone. Happy Sunday. And this is Doc Del once again, your plantito here in Mindanao. So this time we will have a January 2025 update of my Il Paraiso. But before that, for those who are new to this channel, I want you to subscribe and then hit the notification bell so that if I have new videos relating to growing and cultivating orchids, you will always be updated. Yan. Okay. So, punta tayo doon sa aking mga mukara. Okay. So, this is my Cristilo Red, no? So, unti-unti na po siyang bumawi. Tingnan nyo yung kanyang mga ugat. Kasi, parang na, siya, nagka-fungus, kaya pinutol ko dito. No, talagang napakaganda na po nito dati. Malaki, malago. Ngunit, no, medyo napabayaan natin. So, nagkasakit siya. So, ano tawag dito, no, hindi sa tuluyang mawala. So, talagang pinutol ko siya doon. And then, tingnan ninyo, no, unti-unti na siyang ano tawag dito, no, bumawi na po siya. So, nabili ko ito kay Ma'am Riza Mercado. So, kaya dapat alagaan natin, no. Nag-iisa talaga ito siya dito sa garden. Okay, another one is this, no. Tingnan ninyo, no. Okay, so this is, anong tawag dito, no? Ito ay nabili ko kay Sir Neil. Okay, so ito ay, okay, no? Yellow po yung kanyang ID. So, another one. This portion here, no? Ito ay mukara, no? Ito ay mukara at ito ay bigay sa akin ni Sir Jonaldo Palpagal. Okay, tingnan ninyo, no? Malaki na siya. No, when I post this doon sa aking YouTube channel, ipipin ko yung size nito nung ibinigay ito sa akin. So, ito ay napakalaki na po ngayon. So, this portion here actually, ito ay strap leaf bandad noon, no? And then, doon sa gilid, doon ko lang makikita yung aking mga velchos, no? Mga tiret at saka mga GVB, no? Okay, Josephine Van Brero, no? Van Brero, okay. So, yan daw ang GVB. Okay, so, I started this na rehabilitate ko ito last July kasi nakita ko na medyo pangit na po yung garden dahil sa trabaho napabayaan talaga siya, no? Napabayaan, typically napabayaan. So yung ginawa ko, bumili ako ng mga bamboo, no? Ito kasi tingnan niyo yung bamboo, hindi talaga siya nagkakaroon ng lumot, no? Sabi nung aking friend, hindi magta-thrive yung mga vanda sa bamboo kasi mainit, pero tingnan niyo, sabi naman ni Sir Jonaldo, mainam ang kawayan para sa mga vanda. Pero tingnan nyo ngayon, napakaganda na po ng aking mga vanda. Okay. So, dito tayo, no? This one. Okay. So, this portion here, okay, no? Tingnan ninyo, ginawa ko talaga ito. Tinali ko yung kay Mito doon sa, anong tawag, sa poste na steel. Okay. So, this one, no? This is from Sir June, no? Sir June ng Isabela. Tingnan ninyo, no? Napakaganda na po ng kanyang mga ugat. Okay, okay, yan po yung isa. Natakot ako kasi ito, talagang nung nilagay ko siya sa fern slab, parang ito namatay, no? Pero tingnan nyo siya ngayon, no? Meron na siyang napaka-healthy na root. Okay, this one, yan po, no? So,
nung matanggap ko ito from parcel, no, kasi LBC yung kanilang courier, talagang natakot ako na mamatay. Pero tingnan nyo ngayon, napaka-healthy po nila, no. Okay, no, napaka-healthy po. Okay, so maliban to that, merong iba doon, 5 ata yun, pero 2 na lang yung nag-survive. That is a Vanda coming farm, born new. Okay, no? So, ito ay, tingnan nyo yung aking, no? Sabi nga nila, limbata daw yan. Kadalasan dito ngayon, mga orchids ko ay nabili ko sa online, no? Sa live selling. Okay, so, okay, no? This is also a type of Mokara. Tingnan ninyo, no? Napaka-healthy na po ng kanyang mga ugat, no? Napaka-healthy ng kanyang mga ugat. And then, simula na silang ano tawag dito, mag-thrive dito sa kaimito na aking pinaglagyan sa kanila. So, this is one, no? This is an experimental Vanda. Isa ito sa nabili ko ng unidentified pa, waiting for publication. Nilagay ko siya dyan, hoping na magkaroon siya ng new roots. Okay, so, ito yung, no, this portion here, ito yung aking mga Mokara. Okay, so, this one, no? This is an orange fire orchids. Okay, so dito sa garden wala talagang section na ano tawag dito, no? Dito lahat, no? This is a mix of orchids, no? Para pag namulaklak sila lahat, maganda sila tingnan. Okay, halo-halo. Okay, yan. No, yun ang aking mga bagong lipat, no? Yun ang aking mga bagong lipat na mga orchids, yan. Doon, nilagay ko sa ibabaw mga Phalaenopsis, and din sa ibaba andun yung mga Vanda. Meron din tayo doong mga Dendrobium. Okay, so yan, no? So tingnan ninyo, last July ipipin ko yung mukha nito bago ko ito na rehabilitate, and then tingnan natin, we will try to compare the status of this now, January 2025 and last July, no? Okay, so I let my TVL students to arrange this one, no, kasi hindi natin to kakayanin. So ang ginawa ko, pinapunta ko sila dito, and then sila yung nag-alagay, no, ng mga bamboo dyan, no? Sila na yung bungkal ng lupa, sila na yung anong tawag doon, nagtrabaho, no, para maging ganito yung itsura ng garden. Okay, so these are known, no? Sabi nila ito ay mga limbata from the live selling. Okay, tingnan ninyo. Okay, no? Tingnan ninyo yan, no? Napaka-healthy na po ng kanilang. Nung binili ko ito talagang, no, wala, meron mang roots pero talagang surviving. Pero tingnan nyo ngayon, no? Napaka ganda na po nila. Okay, yan, no? Napaka-healthy, no? O, tingnan ninyo, no? So, healthy po talaga yung mga roots ng aking mga orchids. So, this is now in January 2025. Yan. Okay, so, this is known to be Luzonica, no? Pero aabangan natin kung Luzonica ba talaga ito. Nung binili ko ito, wala talaga siyang ugat, no? Wala siyang ugat. Pero tingnan niyo siya ngayon, napaka-healthy po niya, no? Meron na siyang mga bagong ugat dito, no? New roots, and then this one, yan po, no? Yan ang aking Vanda Mariae. Isa ito sa mga nabili ko kay Sir Jonaldo Palpagal, ng aking friend sa Leyte, no? Talagang tama, no, yung sinabi niya na pag ang Mariae ilalagay natin sa buhay na kahoy, talagang napaka-healthy po ng kanyang tubo. Sana katulad sa kanya, no? Sana katulad sa kanya magkaroon ito ng maraming kikis. O, tingnan ninyo, no? This is a Dendrobium. Pag ang Dendrobium, itatanim natin sila sa buhay na kahoy, maganda po talaga ang kanyang tubo. Tingnan nyo, no? Ako I plant, no, this is a disclaimer, hindi naman talaga ako magaling sa anong tawag dito, no, yung mga techniques, yung iba nakuha ko lang sa pagbabasa, panunood, experience ng other collectors, orchid collectors, pero I tried it also
no, sa aking sarili kung no, so that I could be able to prove. So every time I put a dendrobium, no, nagtatanim ako, talagang tinatanggalan ko siya ng coco husk, no, bare talaga, na ididikit ko siya doon sa kahoy, and then I will let na lang the plant thrive, na siya na yung bahala na magkaroon siya ng sariling mga ugat, and then didikit na dun sa kahoy. So tinatanggal ko yung mga coco husk kasi yun ang pinagmulan ng fungus, no. Doon nakapundo yung mga ants na pula. Okay, so minsan yun ang dahilan na sisira sa ating orchids. Tingnan niyo siya ngayon, napaka-healthy na po niya, napakaganda po ng kanyang kikis. Okay, so no, tingnan niyo, talagang napakaganda na po ng garden. So medyo mahaba-haba ito, and we will cut this update kasi we will try to separate doon sa kabila, no, doon sa kabila we will try to separate a video there, kasi doon yung aking mga pure Vanda sanderiana. Okay, pasensya na po, merong airplane na dadaan. Okay, so no, tingnan nyo yun sa ibabaw, no. Okay, yan po. Okay, so magbibigay tayo ng separate update for my sanderiana, no, kasi medyo ano siya doon, kung ating i-mix talagang mahaba, it's already, no, dito 20 minutes na. So dito na ang gusto ko lang talaga malaman ng aking YouTube community, na talagang napaka-healthy na po. Iba na ang mukha ng Il Paraiso ngayon sa dati na hindi sila naalagaan. Okay, so dito tayo. Okay, so I want you to see this one. Ito ay bigay lang, no, kasi sabay kami ni Sir Jonaldo na bumili kay Sir Pedro Canso ng Bacolod ng Vandaloki. Okay, Vandaloki, yung aming Roy Simato, no, yung aming, no, meron kaming mga common na Vanda na binili kay Sir Pedro Canson. Si Sir Pedro Canson ay isang seller from ano yun sa kanya, Del Mario na orchid farm sa Bacolod. And then during pandemic talagang we are putting our risk, no, na mag-order sa kanya kahit medyo malayo yung Bacolod, and then kailangan ng Roro, no. So mga almost mga 1 week, no, dadating yung plant. So pero tingnan niyo siya ngayon, no. I will pin also the size of this when I receive this. Bigay lang ito, no, kasi yung binili ko sa kanya yung tatlong varieties, dalawang varieties coming from Sermon, and then yung isang strap banda na walang ID, and then yung aking Merili. So binigyan niya ako ng Vandaloki kasi sabi ko sa kanya, sir, namatay yung aking Vandaloki, no. So binigyan niya ako. So tingnan ninyo, no, tatlo ito, yung isa andon sa square pot, and then kanina yung Mukara na pinakita ko sa inyo, yun ay bigay din niya. Okay, so dito sa garden, no, meron tayong iilan, no, meron tayong mga iilan na nagbo-bloom, pero these are initial blooms, no. Ito ay mga initial blooms. So pag talagang sabay-sabay silang mamumulaklak, napakaganda po dito sa garden. Okay, so yun po ang aking nag-iisang Merili, no, Vanda Merili var rotori dito sa garden. Tingnan natin ng malapitan. Ayan, so napakaganda po niya. So I hope that this magkaroon siya ng kiki, no, kasi dito talagang napakalaki na niya, pero pag tuloy-tuloy ito, maubos lahat yung dahon, wala pa siyang kiki, sayang din naman, no, hindi tayo makapag-propagate. Okay, so this one, no, so talagang napaka-healthy na po ng garden, napakaganda sa mata tingnan. Okay, so ito yon. So ito, no, tingnan niyo, meron siyang sira na bulaklak. And no, bago ko lang ito nabili sa online, no. Sabi nga ni Ma'am Hani, okay lang na masunog kaysa magka-fungus, no.
totally, no, they will, kasi ito laman, ito talaga lahat dati, ganito ang kanilang mga dahon, no, talagang parang kulang sa tubig. So actually our purpose today, no, is magbigay sa kanila ng fertilizer, pero at titingnan ko pa kasi medyo makulimlim ang paligid, no, baka sayang din yung ibibigay natin na fertilizer. Okay, yan po, no. Anong tawag dito? This is parang basta sa pangalan niya meron siyang nectarine. Okay. So yan, no, ito yung aking mga bandong, nakakabawi na sila, no, napaka-healthy na po nila. Okay. So tuloy-tuloy tayo. Okay, so no, I want you to see this one. This is another type of dendrobium, no? This is another, tingnan niyo, wala siyang mga dahon kasi dito lumalabas, no, dito sa dulo lumalabas ang kanyang mga ugat, no, not ugat, dito lumalabas ang kanyang mga flower, uniflorum. From the word uni, isa-isa lang, no, hindi siya katulad ng ibang dendrobium na nakakumpol-kumpol ang kanilang mga flowers. Happy to see this na talagang, no, nilagay ko siya dito sa this is a live tree, this is a rubber tree, no, a rubber tree. Nabili ko din ito na last pandemic. Okay, so no, tingnan ninyo, napaka-healthy na po niya. Bumagay siya, dinikit ko siya doon sa fern slab. Okay, kasi dito sa amin, pwede tayong makabili ng fern slab doon sa market. Okay, so let's continue. Okay, 24 minutes. Okay, so this one. So as what I have said, no, hahatiin natin, no, hahatiin natin ang video na ito kasi medyo mahaba na po siya. Okay, so this one, no? Okay, tingnan nyo yung aking Roy Simato. So ito, nabili ko rin ito kay Sir Pedro Canson, no? No, binili ko ito, napakamura. I tell you guys, no? Talagang mura lang doon. Kaso nga lang, the risk is there pag pag nag-order ka sa doon kasi malayo yung Bacolod. And then mahirap kumuha daw ng permit. Yan, tingnan niyo, napakabango po ng kanyang flower. No, mahirap kumuha ng permit. So yung ginagawa nila, kasi ang LBC hindi siya ganun ka stricto, no, when it comes to plants. Nagsiship sila kahit walang permit sa Bureau of Plants and Industry. Meron na namang eroplano na dumaan. Esensya. Okay, so this one, tingnan ninyo, yan po, no. So this is, nung nabili ko ito, this is only 600 pesos, no? Isang mother plant, saka merong 3 kiki, 600 lang yan. Nabili ko kay Sir Pedro Canson dati. Pero ngayon, mahal na. Kasi isang ganito, walang flower, 500 pesos. Pero alam nyo, napakamahal ng Roy Simato sa farm. Sa Puentes Fina, napakamahal, no? Ewan ko kung bakit, no? So, tingnan ninyo, yan po, no? This first update ng Il Paraiso, consisting of my GBBs, Mocara, and then Phalaenopsis, Straplif banda, and okay, so ito yung, okay, sabi ko sa inyo, this is also the, ito yung Vanda Loki na kasama noon, no? So, if you try to look at this, talagang magkasinlaki lang sila nung dumating sa akin, pero, tingnan natin kung Vanda Loki ba. No, yung ID. No, tingnan natin, kunin natin doon sa ibabaw. Okay yan. No, so okay, tingnan natin. Medyo blurred. Okay. Lapit natin yung camera. Yan po. No, yan ay Vanda Loki. Tingnan ninyo, nung magkasinlaki lang po sila, nung idinikit ko doon sa kawayan, pero mas maganda ang naging tubo ng Vanda Loki doon sa idinikit sa kawayan, no? Mas maganda siya, mas malaki na siya. Pero nung matanggap ko ito, magkasinlaki lang talaga sila ng Vanda Loki na idinikit ko doon sa kawayan. Okay, so 3 po ito, no? Thank you so much, Sir Jonaldo, kasi nagkaroon ako, no, medyo ano siya, no? Sandali, no? Kasi babalik natin sa doon sa itaas. Yan. Okay. No? So, yan po, no?
Okay, so this is the first half, no, of the updates, and then the next part will be the presentation or updates of my pure waling-waling Sanderiana here at Il Paraiso, no, and more. So maraming salamat sa panunood hanggang sa muli. And maraming salamat sa pagtangkilik na aking munting channel. Patuloy lang po tayo, mga collectors, no, mga mahilig talaga magtanim ng orchids, no. For my channel, I have tutorials, I have updates, unboxing. So, aantayin natin, no, for this year kasi from July, August, September, October, November, December, it's been 6 months, no? It's been 6 months na ganito ang naging mukha ng Il Paraiso, from a very simple, no, talagang halos patay na lahat ng orchid. So thank you so much for watching. God bless everyone and stay safe.